Lindsay. Magandang umaga po. Please call me Steph. DJ Lindsay, kailangan ko po ng advice. Gusto ko lamang pong itanong kung ano po ang opinion ninyo dito sa boyfriend ko. Firstly, DJ Lindsay, 25 years old pa lamang po ako. Working and living independently dito sa Maynila. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, DJ Lindsay. Sa lahat po kasi ng nanligaw sa akin, karamihan po sa kanila, professional and business owners. Pero hindi kasi ako tumitingin sa laki ng pera ng isang tao. O di kaya naman sa kung anong na-achieve niya na sa buhay. Hindi po ako tumitingin sa mga material na bagay na kaya niyang ibigay sa akin. Yan po yung dahilan kung bakit pinili ko yung boyfriend ko ngayon. Hindi po siya mayaman. Sa katunayan, wala po siyang trabaho ngayon. Swerte naman po siya doon sa parte na sinusuportahan pa rin siya ng kanyang pamilya. Kahit pa 28 years old na siya. Isa pa po, bukod sa wala po siyang trabaho, minsan niya na rin po akong niloko, DJ Lindsay. Opo. May cheating history po siya with me. 2 years ago po nung nahuli ko siya, at yun po yung dahilan kung bakit naghiwalay kaming dalawa. After po ng ilang taon, nagparamdam ulit siya. Ang sabi niya sa akin, pinagsisisihan niya na lahat ng nagawa niya. Bumawi naman po siya sa akin. Kahit papano, naghanap ng trabaho, binigay niya yung mga gusto ko, at naramdaman ko na talagang naging malambing siya sa akin. Pero ilang buwan lang yon, DJ Lindsay. Kasi habang tumatagal, ang sabi niya po sa akin ay nagsasawa na po siya. Kaya po, hindi na lang siya basta pumasok sa trabaho. In short, tambay na naman po ang boyfriend ko ngayon. Palagi niya pong sinasabi sa akin na malayo daw siya sa mga nanliligaw sa akin noon. Kasi hanggang ngayon, kahit na 28 years old na siya, ay parang wala pa rin siyang direksyon sa buhay. Pero DJ Lindsay, siya pa rin ang pinili ko. Sa lahat ng mga nanligaw sa akin, siya pa rin ang tinitibok ng puso ko. Aaminin ko po, iba yung tama ko sa kanya. Iba yung feelings ko para sa boyfriend ko ngayon. Halos mag-iilang taon na rin po kami. Pero bakit ganon, DJ Lindsay? Wala naman po akong pruweba.
Pero bakit nararamdaman ko na para bang nauulit na naman yung dating pakiramdam ko na meron siyang iba, na meron siyang ka-text kapag hindi niya ako kausap? At para bang pakiramdam ko na meron siyang ibang kinikita na babae? Uulitin ko po. Wala naman po akong pruweba pero yun po ang nararamdaman ko. Sana po mabigyan niyo po ako ng advice, DJ Lindsay. At nagpapasalamat po ako dito sa Lihim ng Liham dahil kahit papaano, meron po kaming nalalabasan ng aming mga problema. Muli, ako po si Steph. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Steph, wait lang. May nagba-birthday. Igalang natin. Igalang natin yung mga handa nilang spaghetti ngayong araw na ito, Steph. Oo. Happy birthday to Leia Lynn Ocampo from husband Tonton. Sweet naman yan. Chichi. Uy, ang sweet naman ng husband. Again, happy birthday to Leia Lynn Ocampo from husband Tonton. Thank you, DJ Lindsay. Mwah. Ang alagay gano'n na lang, thank you na lang. Oo, birthday kayo dyan. Oo, sarap-sarap, kayong dalawa lang. Tapos DJ Lindsay, wala kain. Okay Oo, ganyan. Bagong galing pa naman ako sa trangkaso. So dapat alam mo yun, yung mga kinakain di ba ng taong galing sa trangkaso, mga masasarap, masustansya, ganyan. Di ba? O baka naman yung mga nagba-birthday dyan matapunan nyo kami ng konting handa nyo dito. Di ba? Charing lang. Oo. Again, happy birthday, Leia Lynn Ocampo. Mabuhay ka and more to come. And ikaw, kung nagbe-birthday ka ngayon, happy birthday to you. At sana mas marami ka pang birthdays na, alam mo yun, ma-experience sa buhay na ito. Oo, di ba? And hindi naman po birthday ni Kuya Leonardo Dumungon ng San Lorenzo, Taytay to Pasig. Pero bibigyan natin siya ng pera mamaya as in para sa pang-gash or pang-cash on-air promo. Wow! Kung siya po ay sasagot sa ating tawag later on. Sayang naman, hindi niya na nakuha yung 500 pesos. Ganyan. Sayang 500 sana yun. Pero 200 pesos na lang siya mamaya. Oh, ganyan talaga. Kapag hindi mo inaalagaan ang isang bagay, kusa siyang nawawala. Oo, kusa siyang nagbabago, kusa siyang nababawasan. O, diba? Ano pa tong mga langaw na to, Hepe? Oh, baka masinghot ko tong mga langaw na to kaya malunok ko tong. Ay nako, Steph! Ano na ba? Si Steph kasi sinasabi ko naman sa'yo yung mga red flag na yan Wow! Bakit ba ayaw mo kasi sa di ba? Bakit ba gusto mo doon sa challenging na lalaki? Bakit ba ayaw mo ng tahimik na buhay at ayaw mong maging feeling princess in your own world? Sa bagay kasi sakit natin yung mga babae di ba? Feeling natin yung mga lalaki kaya nating ayusin. Kala natin ang mga lalaki mga Lego pieces. Oo, di ba, na kaya nating buuin, di ba? Kahit gaano pa sila kamiserable o kahit pa gaano kalat-kalat yung buhay nila. Feeling natin kaya nilang o kaya nating ayusin, di ba? Yung mga lalaking nakikilala natin, pina-project natin, ganon. Oo. Tapos sa huli, tayo din yung masasaktan. Diba? Ilang babae na ba yung kilala ko na meron namang mga nanliligaw sa kanila na maayos na lalaki. Oo, maayos yung pakitungo sa kanila, nire-respeto sila. Pero ilang beses ding pinili yung mga lalaki na may ugaling ewan, di ba? May kakaibang ugali. Actually, di ba? Questionable creatures. Oh. So
Feeling ko ganyan talaga tayo mga babae, ano? 'Di ba? Ang dami mga options. May business owners, 'di ba? Tapos meron mga professionals, ganyan. Pero ang pinili mo pa rin, kasi sabi mo, ang sinusunod mo ay yung puso mo, kaya ang pinili mo ay yung lalaki na tambay, walang trabaho, tapos niloko ka pa. Yun yung pinakamalala doon eh. Okay lang yung walang trabaho, ganyan kasi nagagawa naman ng paraan yan. Pero yung niloko ka, ate. Tapos nung nahuli mo siya, binalikan mo pa. Umakati yung anit ko sa'yo, ate. Naku, nakakaloka. Sa bagay, tayo din naman, nung unang panahon naman, may mga ganyan din ako, may mga project moments din ako, di ba? Pero ilang taon lang naman tumagal yun. 3 taon lang naman yun. 3 taon lang, tapos after 3 taon, on to the next project, ganyan. Tapos 3 taon ulit, oo. Hanggang sa napagod na lang ako, sabi ko ayoko na, kayo na bahala sa mga buhay ninyo. Oo. So ganyan din si Steph. Kayo ba, may ganyang moments ba kayo? Ano bang masasabi ninyo sa kwento ni Steph? Oo, yung tipong ang dami-daming mga, kumbaga, pambato na lalaki, yung walang tapon na lalaki, na pwede mo naman ang piliin dahil nililigawan ka, di ba? Ang mga promise sa'yo is gagawin kang prinsesa, Disney princess, ganyan. Pero ang pinili mo pa rin ay yung lalaking, yun. Ano masasabi mo? Dali na, sabi dito ng mga pangga natin, sabi ni Ate Rosie, "Hi, naman girl, mas pinili mo pa ang jobless at manloloko? Naku, deserve mo yan. Utak din minsan ang gamitin, girl, lalo." Ganyan. O sabi naman ni GJ, nasa sa'yo na yon, Ate Sender, kung feel mo magpalamon ng jowa, tiis ganda ka. Oo. Kung feel daw niya na magpalamon ka ng jowa, sabi ni GJ, Steph, sige lang, tiis ganda ka dyan. Sabi naman ni Denise Joy Herrera, bad boy syndrome, I can fix him. Sabi nila, girls, would you agree with me? Sabi nila, kaya daw pinipili natin yung mga bad boy na yan is because bad din sila in bed. Sabi. Kaya alam mo, may mga kumars ako. Kumars talaga. Kaya may mga kaibigan kasi ako na napapa-question din ako, bakit kaya pinipili nila yung mga lalaki ang parang alam mo yun, mga basagulero, ganyan. Yung tipong parang kapag biniro mo, talagang sasapakin ka na lang bigla, ganyan. Kasi ang sabi nila, ayon sa pag-aaral kapag daw ganyan yung ugali ng lalaki, challenging din sila in bed. Oo, ganun daw yun. Kaya ganun yung gusto ng mga babae. Not because, kapag kasi ganun ka, di ba, yung tipong brusko ka tingnan, ganyan macho-macho ka, tapos parang anytime pwede kang manapak, tapos you feel safe around this guy. Parang di ba, challenging siya in a way, pero challenging siya in bed too. Ganyan. Kaya ganun daw yung gusto ng mga babae. Yung mga bad boy look, mga bad boy ganyan. Sabi lang naman yun, no? Sabi naman po ni Arch, di ba, multiple red flags na ang pinapakita ng jowa mo. Combine that with your woman's intuition and you have a justification for leaving him. Although accusations of infidelity must be substantiated. Whatever the case may be, never settle for a project but instead be with someone who completes you. Yes, Your Honor. Oo. Para ako nasa korte, Arch, oo. Sabi naman ni, sino pa yung mga nandito na nagko-comment sa atin? Wait lang, yung mga nauna muna. Sabi ni Christy, hi DJ Lindsay, pabati naman po. Happy birthday to our office mates Rowena Celoso mula sa aming mga loko-loko. Isa pa kayo, ha? Thank you po. Sabi ni Christy. Hello sa inyong lahat. Anong masasabi ninyo? Meron na ba kayong mga naging boyfriend na talagang hindi mo maintindihan kung bakit siya yung pinili mo pero siya pa rin yung tinitibok ng puso mo? Diba ang puso mo ay titibok-tibok? Tumitibok-tibok. So yun, sabi ni Dennis Herrera, my friend na naman tayong colorblind. Red ang tingin nila sa
green or red is equal to green. Oo. Diba? Yun nga yung sinasabi natin ang dami ng red flags pero hindi pa rin niya pinapansin. So, in the end, diba, nung tumagal-tagal na, itong mga red flags na hindi niya pinapansin nung unang parte ng relasyon nila, ito rin yung mga naging malalaking problema ngayon, diba, sa relasyon nila. Yan ang nga sinasabi ko sa'yo eh. Diba, bakit ba kasi nga tayo mga babae, mabalik lang ako dun sa una kong sa una kong sinasabi. Nandiyan naman yung mga mababait na lalaki, magalang sa magulang niya, magalang sa magulang mo. Tapos, diba, nire-respeto ka, dinadalan ka ng pagkain palagi. Gwapo din naman, yun nga lang. Siyempre hindi mo naman pwede ibigay yung perfection sa isang tao lang, 'di ba? Pero, 'di ba, kapag may kasabay siya na bad boy looking, ganyan, parang mala Robin Padilla na, "Ma'am, ganyan. Suko na nga ako, ma'am." Ito talaga yung pinipili natin, no? Parang sobrang amazed tayo na, "Hi, he's my knight in shining armor." Ewan ko din, diba? But one thing's for sure, no? Kapag nasaktan ka na ng lalaking yan, baka naman gusto mo nang tumupi, diba? At bumalik doon sa basics, diba? Bakit nga ba tayo, ano ba yung mga bagay na nakakapagpa-fall sa ating mga babae when it comes to men, diba? Ano ba yung mga bagay na yon? Dapat mabait siya, dapat marunong siya makitungo sa ibang tao, lalong-lalo na sa pamilya ko, ganyan. Tapos dapat, 'di ba, malambing siya. Yung mga ganong basics, 'di ba? Bumalik tayo doon sa standards na 'yon, sa basics na 'yon, 'di ba? Hindi yung ginagawa natin komplikado yung buhay natin. But you know what? May ganyan talaga tayong mga babae paminsan-minsan, 'di ba? Yung gusto natin, challenging ang life, challenging ang buhay, ang partner natin kasi boring kapag masyadong mabait. Aminin nyo yan. Kaya nga yung iba, di ba, alam naman nilang may girlfriend or may boyfriend pero pumapatol pa rin sila kasi gusto nila may challenge, ganyan. Pag tatanungin mo sila, alam mo namang may karelasyon, bakit kayo pa din? Bakit pumatol ka sa kanya? Kasi challenging eh. Challenging mo mukha mo. Kapag ikaw, di ba, pag ikaw yung mukha mo talagang kumalat na sa social media at sinabi na mga agaw ka ng jowa o ng asawa, tingnan natin kung challenging pa din. Wow! Kakaloka ka, di ba? Sabi naman ni Yuna, Dion, Serian, ako DJ Lindsay, ayaw ko sa bad boy looking guy. Ay! Uy, baka ayaw din nila sa'yo. Tsareng! Ikaw talaga. Sabi naman dito ni Alvin, sumulat, naku, may ubo po yan sa brain si ate. Sino pa? Happy birthday naman kay Ate Raquel Carino, DJ Lindsay. Thank you! Hoy, happy birthday, Ate Raquel! Si Ate Rocky, diba? Sabi ni Ate Faye Lara, yes, kasabihan yan. Pag mabait, boring, sabi ni Ate Faye Lara. DJ Lindsay, pa-shoutout naman po. Flower Joy Bermudez, hello! And sino ba? Puro kayo pabati. Nanghihingi ako ng advice, puro kayo pabati dyan. So yun na nga, yun ang masasabi natin dito. So Steph, kung ako sa'yo, kung ganyan yung jowa ko, jobless, umasa sa magulang, 28 years old na siya, be. Ilang kembot na lang wala na siya sa kalendaryo, di ba? So dapat by now, medyo nag-hustle na siya para makapag-provide kung may plans kayo na mag-family in the future. I mean, may mga taong hindi naniniwala sa timeline, di ba, na hindi dapat dinidictate ng age kung ano yung accomplishments mo. But, you know, bilang lalaki kasi, dapat at 28, kahit papaano may structure ka na, di ba? Meron ka ng, kumbaga may plano ka na, medyo konkreto na yan na at this age, dapat may gantong ipon na ako kasi mag-aasawa na ako ng ganto, magbe-baby na kami. Di ba may mga ganyan pag sa lalaki? Dapat nga mas malaki ang ipon ng lalaki sa totoo lang, di ba? Kumpara sa mga babae. Because you guys are going to provide for us women, di ba? So ibang ibang debate na naman to na 2023 na, magta 2024 na, DJ Lindsay, dapat dalawa silang nagpo-provide for the family, hindi lang yung lalaki. Oo nga, ibang topic na naman yan, hahaba na naman tong usapan natin kapag inopen ko pa yan. Pero ang sinasabi lang natin dito, Steph, is that, no, may option ka to leave. Because number one, hindi pa naman kayo kasal, bakla. Bakit ba ayaw mo siyang iwanan? Ginto ba? Gold ba siya? Di naman yata. Oo, di ba? Hanggat meron kang pagkakataon to leave, leave. Hindi ka puno, pwede kang gumalaw dyan. Di ba?
At saka, alam mo, sa una lang yan masakit, di ba? Kasi masyado kang attached sa kanya. Ilang taon na ba kayong together? So, yun yung isang parte doon na masakit. Yung nasanay ka na siya palagi yung kausap mo, nasanay ka na kapag may problema ka, siya lagi yung, alam mo yun, mini-message mo, ganyan. Siya lagi yung kabanding mo. But you know, the pain will go away. It's just a matter of time bago mo ma-realize na, ay, hindi na pala masakit. Oo. Sa una lang talaga. Siyempre, break up magbababay ka dun sa taong nakasanayan mong kausap at kasama madalas, 'di ba? Masakit 'yan siguro for the first 2 months or 3 months, yung iba hanggang 1 year. Pero after that, magiging okay din ang lahat, 'di ba? Sabi ni Ate Rosie, baka malaki po yung lato-lato niya. Ay, hindi ko na nga in-involve yung lato-lato niya. Ate Rosie, ikaw talaga. Sinabi ko, gold nga ba? Ikaw talaga. Sabi dito ni TPC, nako, Diyos mio Marimar, pauto ka na naman. Ibalibag mo na yung lalaki na yan. O, hindi ka magiging violent, ha? Ipamigay mo na yung boyfriend mo na yan. Good morning po sa mga taga Parada, Valenzuela City. Diba? Ang sakit sa bangs nitong si ate. Pwede kang umalis dyan sa relasyon mo, ha? Wala pang finality yan. Ilang taon ka palang, 25 ka palang. Diyos mio Marimar talaga. Oo. Hanggat may pagkakataon ka to leave. Bago ka na, baka mamaya mabuntis ka pa niyan. Diyos ko po. Mabuntis ka niya, wala siyang trabaho. Hindi lahat ng bagay tungkol sa feelings lang, no? Oo, 25 ka na, dapat alam mo na yan. Bakla ka ng taon. Kapag nabuntis ka niyan, o saan kayo kukuha ng panggatas ng anak ninyo, pang diaper ng anak ninyo? Nakakaloka ka, be. O aasa kayo sa mga magulang ninyo? O baka naman dapat ikaw ang aasahan niya na bubuhay sa anak ninyong dalawa. O dahil ikaw yung may trabaho. I mean, pwede naman siyang magbago, pero sana by now nakikita mo na yan, 'di ba? Hindi yung kung kailan nabuntis ka na niya, saka lang siya gagawa ng paraan, 'di ba? Oo. Ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay, friend. Oo, hanggat may panahon pa para umalis ka dyan, talagang jumalis ka na dyan, ante. Sinasabi ko sa'yo. Pwede ka naman kasing, di ba, mamuhay prinsesa. Piliin mo yung business owner. Di ba? Yung may coffee shop, ganyan. Para libre kape, libre cake palagi. Oo, di ba? Tapos alam mo, kapag business owner yung jowa mo, matik yan. Business owner ka na din. Bigla kang magkakaroon ng negosyo. Tapos ang tawag sa inyo ng mga tao, ma'am, hi ma'am, good morning po. Ganyan. O, di ba? Karespeto ka. May dating ka. Ganyan. Tapos kapag halimbawa naman, professional naman yung jowa mo, ganun pa din. Di ba? Hindi ka mahihiyang ikwento sa mga nasa harap mo na, yung yung jowa ko, business owner yan. Ito yung business niya, ganyan. Kaya itong jowa ko, siya, professional siya, skydiver, ganyan. Professional, basta kung ano mang profession niya, 'di ba? Kapag ganyan, 'di ba, una ikikwento mo, walang problema dun sa walang trabaho kasi pwede siyang kumuha anytime kung gugustuhin niya. Pero yung fact na niloko ka niya, tapos nag-break kayo, alam mo yun, sa'yo na nga nakaasa, tapos nakaasa sa pamilya niya, tapos niloko ka pa, di ba? Anong klase bang meron siyang lato-lato? Sabi nga ni Ate Rosie. Di ba? Minimekos-mekos ka lang yan, girl. Gumising ka sa katotohanan ng life. Ay nako, 9:36 ng umaga. Pangga, Steph, sana kahit papaano meron ka nakuha dito sa ating lihim ng liham for today. Wow! And kayo din po mga pangga, sana meron po kayong nakuha dito sa ating story for today. Story ni Steph dito po sa Lihim ng Liham. 9:36 at syempre naman giving you this song from Bugoy Drilon. This one is called Bulag sa Katotohanan. Pag kasi in love, nabubulag tayo, di ba? Minsan attached lang kasi tayo because nagiging favorite person natin sila kahit ang daming red flags, dai. Kay Rami ko nang naririnig